Rojas. Ito susunod, dito naman tayo kasi mga baboy naman tayo eh. Siyempre kung nasa ng darak doon tayo. 'Di ba? Hindi dahil si Ninoy. Ngayon, napakinabangan na si Ninoy. Wala na eh, mga kaibigan eh. Wala naman political will. Akala mo ito si Lina kung makapagsalita. Ang hirap sa inyo, pagka magagamit ninyo si Ninoy, ginagamit ninyo si Cory. Pag magagamit nyo si Ninoy, mumurahin nyo si Marcos. Yan na niya si Marcos, diktador. Di ba si Binay, ganun din. Lahat po yan. Walang yan, magnanakawan niya si Marcos. Pero, mga kaibigan, itong sinasabi ni Peter na anong batas yun? Pag makakabuti sa pagkakaperahan, mabuti si Marcos. Mabuti si Marcos eh. Pag hindi sila magkakapera, masama si Marcos. Ganun lang ang ibig sabihin eh. Ngayon, yung political will ang gustong i-emphasize ng Linang conflict of interest. Apelyido niya yun eh. May political will. May apelyido pang isa yan. Ano? Weteng. Oo, Weteng Lord dati yan. Ngayon, alam ba ninyo na yung political will, alam ba nila yan na ang political will, ginagamit yan sa mabuti. Sa ikabubuti. Sa ikabubuti ng lahat. Hindi ginagamit yan para mang-api ka. Ng maliliit. Para perwisihin mo. Para mangikil kayo sa maliliit. Hindi ginagamit yan sa mga vendor. Kikikilan mo mga sidecar driver. Tricycle driver. Hindi ba, sabi ko nga may isa akong kakilalang kernel. Alam ba yung kernel na yun? Kung saan mo lang makikita yun eh. Alam mo bang yun eh, nabigyan na ng pwesto sa MMDA. Ginawan direktor. Siya ang direktor. Isip mo, under mo lahat ng mga enforcer. Ang gagawin mo lang, mag-deliver ka ng 500,000 a week. Kay Francis Tolentino. Alam ba ginawa nung kernel na yun? Nag-resign. Sabi niya, hindi ko kaya yan eh. Kasi yung pera, kukunin niya doon sa nagtitinda ng sigarilyo, sa vendor, doon sa mga jeepney driver. Hindi ko kaya yan, wag na lang. Kernel yun. At isipin mo, director ka. 500,000 ang tara na i-deliver mo kay Francis Tolentino isang linggo. Di umayaw. Ano ibig sabihin? Matinong tao eh. Oo. May prinsipyo yun. Nagtitiis siya na kung saan-saan lang siya kumita. Basta pinagpawisan niya yung pera. Kernel yun. Bata dati ni Ping Lacson yun eh. Ewan ko lang kung natauhan na siya ngayon. Na yung dinadakila niya, hindi naman pala karapat dapat dakilain. Diba? Ito po, ang political will, ginagamit yan sa kabutihan, sa ikabubuti. Parang ano yan, samahan, organisasyon. Ang isang organisasyon, di ba may tinatawag yan na camaraderie, brotherhood, mga ganon, di ba? Kapatiran, yung camaraderie. Kasi yung camaraderie sa organisasyon, ginagamit yun, yung pagsasama-sama ninyo, nakikisama ka sa mabuting layunin. Pag masama ang layunin, sindikato yun, hindi yun organisasyon na matino. Organisasyon ng mga mafia yun. Di ba? Walang camaraderie doon, iba tawag doon. Ano yun? Omertan tawag doon. Ngayon, etong political will na gustong emphasize ni Berlina, Damuho. Si Bert, buti pa yung puppet na Bert no? Muppet show. Diba? Kaysa dito. Yun nakapagpapaligaya pa yun eh. Kahit minsan boring. Diba? Etong Bert na to, nakakasukan, nakakasuklam eh. Nakabwisit. Ang sarap tadyakan eh. Como batas. Hindi, mawalang galang na. Baka sabihin naman ninyo, sumusob. Hindi kasi, hindi namin mapigil ang damdamin namin. Di ba? Para sa mga OFW na nakababayan natin. Hindi lang sa
Ako, naging OFW once upon a time. Pero, mga kaibigan, ang laki ng naitutulong ng mga taong ito kung wala ito. Ano itsura ng may ekonomiya pa ba tayo? Wala. Wala naman tayo maipagmamalaking ekonomiya eh. Ang ine-export nga lang natin, tao eh. Labor export. Wala naman tayo ine-export na produkto eh. Ano ine-export natin? Mga bayani yan eh. Oh. Yan Kung ang wala sila, ano parusahan. export nyo? Oh. Yung mga kontrabida, yung parusahan. Smuggler. Isipin mo yung mga taong yan, ang laki ng tinitiis niyan. Ha? Yun lang mahiwalay ka sa pamilya mo. Isipin mo yung panahon na malayo ka sa pamilya mo, marami kang panahon na naaaksaya na isang araw marirealize mo, pagsisisihan mo, naging OFW ka. Dadating din yun eh. Maisip mo rin na merong naidulot sa yung mabuti, meron din naidulot sa yung masama. Hindi ba? Kasi hindi mo nakasama sa kanilang paglaki yung mga anak mo, di ba? May mga pagkakataong kailangan nila ng magulang, wala ka sa tabi nila. Hindi ba? Kaya mahirap ang kalagayan nila, tapos ganun ang ginagawa ninyo. Wala kayong sentido komon eh. Yung sentido komon, kahit saan yan, importante yan. Kahit hindi ka, ang isang tao, kahit hindi yan nakatuntong sa pag-aaral, kung yan merong likas na sentido komon, mabubuhay ng tama yan eh. Kasi sa sentido komon, ang ibig sabihin lang nun, yung mali, yung tama. Di ba ganun lang ang sentido komon? Kahit hindi mo alam ang batas, mararamdaman mo na ang isang bagay kung mali. Hindi ba? Yun ang sentido komon. Isipin ninyo, kala niya political will yun. Ito ang talagang political will. Kinakatwiran nila may batas eh. May batas nga, gago ka pala eh. Hinalungkat eh, no? Kahit ba may batas pa yan eh. Alam mo makakasama yan eh. Hindi ba sa konstitusyon natin, sa preamble ng konstitusyon natin, nakasaad yan? No. Na sovereignty resides in the people. And all authorities emanate from them. Nagsisimula ang authority sa taong bayan. Kaya ang batas, baliwala yan kung makakasama sa taong bayan. Kaya nga ang Kongreso may karapatan mag-repeal eh. At mag-amend. Oo, mag-amend. I-repeal, baliwalain. Hindi lang na-repeal yan, pero hindi mo dapat nang ipatupad. Ito, bigyan ko kayo ng example ng isang tunay na public servant na merong political will. Yung tamang paggamit ng political will. Akalahan nila kasi, pagka gusto nilang ipatupad, kahit na hinahadlangan, tinututulang, kinokontra, labag sa kapakanan ng nakararami, akala nila pag pinatupad nila yung political will yun. Gago kayo. Tanga ka. Yung baliktad nga ng political will eh. Ang political will, kailangan gamitin mo yan sa kapakanan ng mas marami. Yung makabubuti sa kapakanan. Kahit na hindi ka sang-ayon doon, makakabuti pa rin sa'yo yun. Di ba? Ano mang makabubuti sa nakararami, yun ang makabubuti sa lahat eh. Ganon din sa pagpili ng iboboto mo eh. Tignan ninyo. Alam ba ninyo si Mayor Lim? Bakit nagalit sa kanya yung mga konsyal? At saka si Isko Moreno, yan ang dahilan eh. Yung pag-exercise ni Mayor Lim ng political will. Napakarami nilang mga batas na ginawa. Hindi pa yan. Meron talagang mga existing laws na sa Maynila na hindi ipinatupad ni Mayor Lim eh. Alam mo ba nung bumalik si Mayor Lim 2007, yung second incumbency niya as Mayor of Manila. Alam ba ninyo na ang unang-unang ginawa ni Mayor Lim pinatigil yung pangungulekta ng mataas na buwis sa amilyar. Sapagkat yun, nung datna niya, itinaas na yun ni Atienza eh. Ang ginawa niya, ni-revert niya dun sa dati nung 1990s pa siya naging mayor. Kung ano yung koleksyon nung panahon na yon,
ipinatupad niya. Samantalang may batas na every certain years, pwedeng magtaas. Batas yun ng batas. Pero may authority ang mayor, ang executive, na ipatupad at hindi ipatupad ang isang batas na ganon. Yung bang ginawa na yun ni Mayor Lim, masama o mabuti? Nakabuti yun. Nakabuti yun sa lahat ng mamamayan Hindi ba hindi ba malaking ginhawa yon? Lalo na sa mga mahihirap. Na ngayon, magkano binabayad ngayon? Pag alis ni Mayor Lim, 300%. itinaas kaagad ng 300%. Samantalang nung panahon niya, na i-deliver niya ang libreng serbisyo sa ospital. Lahat ng pangangailangan sa gamot. Hanggang sa makakayanan ng pondo ng gobyerno ng City of Manila. Di ba libre lahat yan? Pati pag-aaral. Ang dami pang naipatayo ni Lim na mga eskwelahan. At saka ospital, dinagdagan. Sa panahon lang naman ni Lim, nagkaroon ng ospital sa bawat distrito. Meron bang ganon? Kahit saan ka umanap ditong lunsod sa Pilipinas, walang ganon. Na libre lahat. Ano nawala si Mayor Lim? Mali ba si Mayor Lim? Ito pa. Hindi ba merong ginawa sila na ordinansa? Yan si Isko Moreno ang pasimuno. Na yung pong Smart, yung kumpanya ng Smart, binibigyan ng exemption sa pagbabayad ng buwis sa lungsod ng Maynila bilang isang telecommunication company raw. Yun ang dahilan. Isinabatas nila. Wala rito si Mayor Lim Ang ginawa nila, habang wala si Lim, minadali nila yung pagpapasa ng ordinansa na yun, in-exercise yung authority. Alam ba ninyo, ang Smart nagbabayad sa Maynila sa loob ng 1 taon ng mahigit 100 milyon. Mahigit 100 milyon taon-taon. Kalahin mo in-exempt nila. Ginawa nila ng ordinansa yun. Gusto gawin libre Pagbalik ni Lim, pinatigil ni Lim, hindi pinatupad. Batas na yun, ordinansa na yun. Bakit? Kasi labag yun sa interes at kapakanan ng mga mamamayan sa lungsod ng Maynila. Sapagkat yung buwis, babawasan mo, mangyayari? Hindi mo maipapatupad ang mga batayang serbisyo na kailangan ng mga taga-Maynila. Mababawasan. Lalabas na dekorasyon lang lahat yan. May ospital ka, hindi mo mapapagamot. Kaya hindi dapat yun. Saka selective yun. Bakit smart lang? At saka labag sa batas, yung gagawa ka ng batas na meron ka lang papaboran. Hindi ganun ang principle. Ang spirit sa paggawa ng batas. Mayamang kumpanya yun Ang paggawa ng batas para sa lahat. Hindi mamimili. Dapat sa inyo, magsastre kayo, kaya modista. Kasi nagdidisenyo kayo nang ibinabagay nyo lang sa kapakanan ng isang tao. Kaya hindi na ipatupad yun. Isa lang yun. Di ba yan Torre de Manila? Kinokontra nila nung nakaupo pa si Lim. Kinokontra nila. Gumawa sila ng ordinansa. Hindi rin, binito rin ni Lim Bakit Kasi may motibo sila At masama yun. Yung ginawa nilang ordinansa na kinakailangan daw lahat na magtatayo ng building sa lungsod ng Maynila ay hihingi muna ng permiso, ng approval sa konseho. Mula sa konseho. Ay sira ulo nitong mga to. Unang-una, hindi naman nila trabaho yun. Yung pag-i-issue ng permit, ang pagtatakda ng requirement sa permit, hindi trabaho ng konseho yun. Trabaho yun ng executive. Ang konseho ay legislative. Ba't hindi sila magagalit kay Lim? Sapagkat lahat ng labag sa interes
ng nakararami. Hindi mo pwedeng ipatupad yan. Ano ginamit ni Lim? Yun ang tinatawag na pag-exercise ng tamang political will. Ang political will ginagamit para sa ikabubuti, hindi para sa ikasasama. Itong ginawa ni Helena Sus Mariosep ang gagawin mo, piperwisyuhin mo yung mga tao. Yun nga lang, hindi nyo pa ginagawa yung random check. Ha? Katakot-takot na nawawala sa mga padala ng mga balikbayan ng mga OFW. Hindi nga ninyo naaaksyonan yun Hindi ba? Walang napaparusahan. Walang umaaksyon sa katakot-takot na complaint. Kami nga nakakatanggap ng mga complaint tungkol dyan. Ano yan? Bulag kayo. Hindi political will ang ine-exercise nitong damuhong ito. Ito'y pang-aapi ito sa mga maliliit. Ginagamit ninyo ang kapangyarihan ninyo. Ito yung tinatawag na ang nagahari yung kokonte. Ha? Tyranny of the few. Ayun, tyranny of the few. Yun ang prinsipyo mo, hindi yun political will. Magkaiba yung tyranny of the few kaysa doon sa political will. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang paalala. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. DWBL 1242, 8 Trimedia Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Alas 9:34 na po ang ating oras. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Okay, who wants to solve the problem on the board? Mama! Sige, Samora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, lives build the nation. Mahigit 24,000 public school students mula sa Davao Oriental, Pangasinan, Cavite, Iloilo at Negros Occidental ang binigyan ng mga bagong classroom na ipinatayo ng PAGCOR sa pamamagitan ng matuwid na daan sa silid-aralan school building project nito. Sa 482 naitayo mga silid-aralan, 110 ang ipinagkaloob sa 24 public schools sa Davao Oriental, 98 sa 17 public schools sa Pangasinan, 75 sa 7 public schools sa Negros Occidental, 87 sa 14 public schools at 112 sa 12 public schools sa Cavite. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Cristino Nagyat Jr., layunin ng proyektong ito na tugunan ang kakulangan sa silid-aralan ng maraming public schools at palitan ang kanilang mga sirang school building ng mas disenteng pasilidad. Sa ngayon, umaabot na sa 10 bilyong piso ang pondong inilaan ng PAGCOR para sa school building program ng ahensya. Noong nakaraang Hunyo, umabot na sa 1,739 classrooms ang naipatayo ng PAGCOR sa buong bansa sa tulong ng Department of Education at Department of Public Works and Highways.
Libo-libo pang mga silid-aralan ang kasulukuyang ipinapagawa ng PAGCOR sa iba't ibang probinsya, kabilang narito ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda noong 2013. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Babatiin lang natin si Lynn Lim. Nakikinig po sa atin siya at tinatanong daw kung anong oras na yung programa natin. Kagabi may tumawag sa atin at yun ang naghahanap sa atin. Kaya binabati natin si Lynn Lim. Ang malungkot naman balita, ko kung kumpirmado na ito, no? Kasi nakausap ko yung sumulat nung balita na pumanaw na pala si Guillermo Jun Abad. Mas kilala siya, Jun Abad eh. Veteran, rin yan, newsman. Pero masama ang pagkamatay eh. Ano daw? Doon sa kanyang inuupahang kwarto, sinindihan niya yung kwarto eh. Ganun, Nagsilab. Pagkatapos, nagbaril sa sarili. Suicide. Ngayon, nung yung kapit kwarto, pumunta ron para yung mga kasama ron sa, parang hindi ko malak, apartment yun, yung kwarto-kwarto eh. Ay, sinaklolohan, binuksan yung pinto, siyempre nasusunog eh. Nakita nila yung tao, yun nga, na nakahandusay na, may hawak na baril, duguan. Tutulungan sana para buhatin. Ang ginawa, nagbaril pa ng isa pa. Kaya patay. Alam mo ba kung bakit ko nabanggit ito? Yan si Jun Abad. After election, 2013 election, tinawagan ako niyan eh. Pero mamaya na natin ikwento dahil may tawag tayo mula pa sa New Jersey, sa New York. Pakinggan ho natin na nasa linya natin si Bal sa New Jersey. Ito rin yung pinicture kagabi sa news, New Jersey rin, di ba? Kasi maraming Pilipino dyan na nagpapadala ng mga balikbayan. Meron silang reporter doon, yung TV. Ito rin sa New Jersey din nasa linya na, wala pa. Yun nga, kinukwento ko si Junabad. After election, noong 2013, tumawag sa akin yan. Nasa panig ng kalaban ni Mayor Lim eh. Nung eleksyon eh. Ngayon, nagtaka naman ako tumawag kasi magkakilala naman kami. Diba? Nakipagkita ako sa kanya dahil may gusto siya sabihin. Kasama ko pa nga si Ka Jerry nun eh. Sinama ko pa eh. Andyan na? Nandyan na po sa linya natin si Bal. Galing pa ho sa New Jersey. Magandang umaga at gabi dyan sa inyo, Bal. Magandang umaga sa inyo, Tao Percy. Pasensya ka na yung email mo kasi alam ba sira ang Yahoo dito sa Pilipinas? Simula nung maging Singapore, Wala na eh. Bubuksan ko, hindi ko mabuksan eh. Hindi ka makatanggap ng mga email ngayon. Hindi, nakakatanggap, kaya lang nagluluko siya. Ang hirap buksan. Ang hirap, ang tagal lang hihintayin mo. Hindi ko malamang, may traffic din eh. Hindi naman MMDA may hawak ng Yahoo. Di ba? Hindi naman si Tolentino. Ibig sabihin pala, pagbabati tayo ng happy birthday, isang taon na bibigay natin. Sa Facebook na lang. Ganon din yung bagahe nyo dyan. Isang taon din, di ba? Nung nagkaroon ng port congestion. Oo, dito, buti nga, hindi ako nagpadala nun kaya yung isang kasama ko rito, nagpadala siya ng chocolate. Pagdating daw dyan, chocolate milk ang nangyari. Magbibigay ako ng pension ng kuro-kuro ko dyan sa kay Rina, yun sa commissioner. Kasi ikaw ay nandiyan sa kuwan, sa ibang bansa. Sige. Kasi matagal din ako sa Hong Kong eh. Nung nasa Hong Kong, pag saan, ikaw napunta ka ng Hong Kong, di ba? Kaya pag doon sa Hong Kong, mapunta ka ng Sunday, nung araw ng linggo dyan sa May Central, nakakita mo yung mga kababayan natin Pilipina dyan. Yung iba, iniipon nila yung box nila, pinupuno nila yon. Minsan inaabot ng isang taon para mapuno nila yung box. Linggo nga nakita ko dyan eh. Sabado ba yun o linggo eh?
Holiday eh. Oo, Doon sila nagugupitan sa park eh. Hindi, mga ano yun, professional sigurong nila yun, extra income nila yun. Yung mga Pilipino rin, gugupitan mo. Oo. Mamanicure mo ron. Ginagawa nilang part-time yun para mapuno lang nila yung box nila. At may karinderya sila ron, ha? Maglalabas ng mga pagkain doon, naka-plastic, oh. Kaya kung titignan lang ni Lina, kung smuggler ang hinahanap niya. Kasi pag halimbawa nagpaturtador ako, no, nasa Hong Kong pa ako. Tatanungin nung provider, kung sino man yung halimbawa yung LTC. Tatanungin ka, meron silang form eh. Ano ba laman ito? Siyempre, di-declare mo. Hindi ka sasobra sa 12 piraso ng same kind. Otherwise, mayroon daw, baka ma-random check ka. Ngayon, pag halimbawang may sukat yung box na yun pag sumobra ka ng 1 inch to sa 24 by 24 by 24, pag naging 25 by 24 by 24, mag-extra bayad ka. At saka sinasabi rin nila kung may laman ba itong electronics. Mayroon laman niya na used electronics. So, lahat ng OFW sa Hong Kong na nakita ko, nakakaawa sila. Iniipon nila yung kanilang box na yon. Sa loob na 1 taon, paunti-unti nilang pinupuno para bago mapadala ng Pasko. Ngayon, to Silina, kung talaga, minsan nadali ako dun na pagdating ng box sa amin, sa Pasig, ang ibabaw, sarado, selyado, pati yung dalawang side. Pero pag tinignan mo sa ilalim, doon mayroong butas. May kulang na. Ngayon, yun ay nung panahon na wala pang hindi pa subject yung balikbayan box inspection. Nandiyan ang bawas gang sa kuwan custom Customs. Kaya nga, paano nga, lalo ngayon, di magkakaroon pa sila ng dahilan para halongkatin lalo. Tsaka yung mga yan, mamamatay yan pag di nagnakaw yan. Klepto? Oo, mamamatay yung mga yan. Oo. Kaya dapat si Lina, kung talagang smuggler ang hanap niya, andon sa bakuran niya, andon may sa mga smuggler, nasa opisina niya. Tsaka siya mismo, wala siyang moral ascendancy, wala siyang moral authority para magsalita tungkol sa smuggling. Tanggalin mo muna lahat yung negosyo mo. Kung talagang smuggler ang gusto talagang anti-smuggling siya. Ito nga ewan ko kung napanood nyo Bal dyan sa Amerika Piniture kagabi sa news sa TV. May in-interview pa nga na mga taga New Jersey kahapon ngayon, meron palang isang empleyado sa airport nasa intelligence. Ito pala nakahuli ng mga kargamento sa kumpanya ni yung mga smuggling. Sa kumpanya ni Lina. Alam mo, kahit na commissioner siya, yung dati tsaka ngayon, alam ba ginawa ni Lina? Pinatapon yun, no? Ginantiya, pinersonal. Alam mo ba, idinistino, may memo pa siya, kundi gago yan, dinidistino sa kubeta. Di sira na talaga ulo niyan sa kapangyarihan, baliw na baliw sa, hindi niya na alam na sira na ulo niya kasi, kung may titulo siya, kaya hindi mo mapagkakamalan sira ulo Kailangan imbestigahan mo para malaman mo luko-luko talaga yan In Euro exam. Di ba? Abay, pinagpipilitan niya, tama yung ginawa niya. Na i-assign sa kubeta. Oo. May sayad. Kung talagang anti-smuggling ang iyong agenda. Gayahin mo yung ginawa ni Duterte sa Davao. Sinabi ni Duterte na dito, wag lang pupunta yung rice smuggler na yan. Dahil may kalalagyan sa akin yan. Kaya doon sa Davao, walang smuggler doon Pati hindi malalaking smuggler sa puntahan niya. Puntahan niya yung sa ba yung Kenrile? Sesa. May Cagayan, di ba? Tama. Port Irene. Batayan niya puntahan niya doon. Puntahan niya yun, nandun. Puntahan niya doon sa may... papupuntay mo pa siya, malalayo yung bal Diyan na lang sa South, sa opisina niya mismo. Gano'ng karami araw-araw lumalabas na kargamento diyan, hindi naman niya pinabuksan. Samantalang ang broker, puro mga smuggler talaga na notorious na. Ba't hindi nabubuksan yung mga yun? Isipin mo, bawal ang ukay-ukay sa bansa natin may batas. Ang daming tindahan ng ukay-ukay, di ba? Saan galing yan? Ano yan?
Tsaka yung tsaka yung nung umuwi ako diyan, pupunta ako diyan sa may Pioneer. Meron diyang yung malaking grocery store. Kung ano yung nakikita ko rito, andyan na rin pala eh. Andyan na yung mga malalaking chocolate. Kaya pinadalan mo pa nga kami ng chocolate, di ba, Bal? Oo, pero sa susunod, $1 na lang, ha? Kaya wag lang sana. Hindi, biro lang. Paala ko nga sana magpadala nitong Pasko eh. Kaya natakot ako nitong bigla lumabas yung news na ginawa ni Lina eh. Sa Pasko, magpapadala ka? Sana nga ito. Hindi, birthday ko sa Kwan eh. Hindi, biro lang. Biro lang. Diba? Ngayon, hindi siya tumitingin sa kung ano yung talaga pumapasok na pera ng sa bansa kung saan galing. Pag yan lahat ng OFW, nagkaisa yan. Bagsak ang gobyerno. Wala, hindi mananalo yan. Ha? Hindi mananalo kandidato niyan. Bagka yan eh. Si Lina. Hindi mo na nga tinutulungan. Minaitulong na ba sila sa OFW? Wala naman eh. Hindi mo na nga natutulungan. Peperwishyuhin mo pa. Napakawala naman ninyong kwentang tao na pagsilbihan, di ba? Parang ano rin yan eh. Parang wala rin pinag-iwan dito sa mga konsulado yan. Konsulado, pag pumunta ka rito, nakasimangot lahat eh. Parang obligasyon mo pa nagtatrabaho sila, no? Oo, parang Leche, istorbo kayo eh. Ganun ang tingin niya, Leche, mga istorbo kayo eh. Kita niyo, nakakaawa yung mga Pilipina natin doon eh. Pag lumalapit sila sa mga konsulado, parang sinisigawan pa sila eh. Utang na loob pa nating nakapwesto sila. Oo, yung hindi nila iniintindi na kaya sila nandun dahil para magsilip sila sa mga Pilipino na sa overseas. Yun lang ang feedback ko kasi nakita ko sa Facebook talaga tsaka dyan sa online. Nagalit ang tao eh. Ang dami. Siyempre, lahat ng walang pamilya sa Pilipinas yata na walang koneksyon sa OFW. Lahat siya may kamag-anak, di ba? Sige, salamat Bal. Ikaw nga, hindi ka namin kamag-anak, nagpapadala ka eh. Di ba? Isipin mo yan, ba't di kami magagalit? Di ba? Hindi, yung sa akin ay dahil sa nakita kong service nyo sa kahit sa mga tao hindi nakakakilala sa inyo kilala, pinagsisilbihan nyo naman. Salamat ha. Sa akin, kahit malit na bagay yun. Pasensya na, hindi natin nabati yung father mo, di ba? Oo nga pala, sige, buti na sabi mo sa akin. Batiin mo na. Kasi ganito, yung misis ko naman, this coming August 30. 30? Yun. Oo. Kaya pwede, baka pag hindi mo mabasa yung email ko, pakibati mo na lang sa Friday, paparinig ko sa kanyang recorded version nun. Okay. Batiin mo yung father mo, di ba? Nag-birthday yung father mo. Anniversary, sino ba may anniversary? Kayo ba? Sila din. Sila din. Yung araw na yun, birthday at anniversary. Oo. Okay, Bal, maraming salamat. Sige, maraming salamat, Percy, Pros, Peter, and salamat mo. Okay. Bye. Paalam. Yun po si Bal ng New Jersey pa ho, ano? Ang oras natin, mga kaibigan, 50 minuto makalipas ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng OxyBright. May mga babatiin muna tayo bukod dun sa belated happy birthday di sa tatay ni Bal na tumawag sa atin. At wedding anniversary din nila, no? Wedding anniversary din. Binabati po natin mga birthday celebrator, si Dr. Dennis Macalinaw ng Novaliches, Quezon City. Ellen Fernando, birthday ngayon. Ito ba yung senior reporter ng Filipino Star? Napakagaling sumulat niyan at saka very active ngayon yan si Maring Ellen Fernando ng Filipino Star. Birthday pala niya ngayon. Very active yan ngayon sa Rotary. Rosen, daming project niyan eh. Kita mo nga naman yan kahit hindi naman mayaman si Ellen, pero ang daming natutulungan. Ang dami niyang natutulungan, Isip mo nakakapag-presidente ka ng ganyan na organisasyon, Rotary Club. At si Kim Rib Morales. Binabati po namin kayo at narito ang aming pagbati para sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Para sa
nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah. Magpapatuloy tayo, yung kukwento ko lang saglit, yung saan tayo kanina na pahinto, yung kay Jun Abad. Yung kay Jun Abad, nakipagkita sa akin yan. Sinama ko pa si Ka Jerry after election yan eh. Ngayon, nagkausap kami ron, gusto niyang, pinaalam niya lang sa amin na parang nagsisi siya eh. At na-frustrate siya sa nangyari sa kanya na pagsama kay Isko Moreno. Kasi during the election, 2013 election, ginamit pala siya ni Isko Moreno para maglabas ng dyaryo. Ngayon na nagkautang-utang siya dahil hindi binayaran ni Isko Moreno. Ay, pinagtapat niya sa akin. At yun nga, pupunta pa siya sa opisina, pinagtataguan siya para singilin si Isko Moreno. At para ipaalala rin yung mga pinangako ni Isko Moreno. Veteran newsman yun eh. Nanggaling ng journal yan, saan ang pahayagan ho yan. Si Jun Abad, naging editor yan. May edad na yun, mga 70 plus na yun eh. Manggagancho talaga to si Isko. Okay, para lang malaman nila, hindi ba? Binabagi natin kasi pumanaw na yung tao eh. Na-depress siguro. No? Depression yun eh. Napraning. Di ba? Kay Isko. Ayan na rin. Siguro maligaya na ngayon si Isko. Wala nang hindi na siya masisingil ngayon, di ba? At gusto lang ako itanong eh. Magkano na ba yung pinakamalaking lotong natamaan? Umabot yun ng 200 plus, no? Oo, 200 plus, 280. Tinamaan na. Noon pa. Oo, balikbayan daw ang tumama. Na-check nyo ba? Kung totoo. Hindi kaya si Valerie Concepcion ang tumama ron? Bakit? Abay, nagpo-post sa Twitter eh. Instagram eh, yung mga alahas niya. Ha? Si Valerie Concepcion. Mga kaibigan, no? Nilalagay niya doon sa mga sa mga social media account niya. Ang galing. Pinagmamalaki ha. At magkasama raw, sumunod daw pala kay Commissioner Sigfred Mison. Green Card Holder Mison. Doon sa Amerika. Ang hindi malaman ngayon, ma-verify kung nagpakasal sila ng sikreto doon sa Amerika. Pero habang nandun, nagdi-display po ng mga kanyang mga alahas sa sa kanyang Twitter account at saka sa kanyang yung Instagram, no? Yari ka kay Kim Henares. Yan ang dapat po anong sinabi mo yung kay Enrile? Ngayon nag-aaway mga justice. Ang hirap sa inyo gusto nyo maging maestrado pero ang labas nyo practicing lawyer. Defense lawyer ni Enrile. Hindi ba gano'n na nangyari? Para saan ang kampanya? Baliwala na ang corruption talaga rito sa Pilipinas. Baliwala na magsikap ang taong bayan eh. Dapat dito pagka yung revolusyon na lang eh. Ang dapat dito mag-alsa na lang pagka yung meron kang hindi ka nagustuhan. Kasi kung padadaanin mo sa katarungan, wala tayong pag-asa. Ngayon, maliban na kung mga katulad ni Duterte siguro nakaupo sa gobyerno. Di ba? Yun lang ang pwedeng magpatigil sa corruption. Pero kung gano'n sa ibang bansa yung gano'n na nangyayari. Maswerte nga itong mga ito, dito sila pinanganak eh. Ito mga nakaupo sa gobyerno natin, ang papalad nyo, dito kayo sinilang. Kasi kung sa ibang bansa kayo naging mga justice of the Supreme Court, baka pinatay kayo ng taong bayan.
Isipin mo yan. May karapatan pa magreklamo yan si Bersamin. Opinion nung ano yun eh. May opinion ka, may opinion si Leonen. Ano pakialam mo sa opinion niya? Yung opinion niya yung opinion niya, sinulat niya yun eh. Pinabura ng tao eh. Di ba? Ngayon gusto mo ikaw pabura ng tao? Ba, hindi pwede yun. Hindi ata tama yun, di ba? Ano, Peter? Ang masama dyan, diyan mo makikita talagang maling-mali yung desisyon. Dahil sa apektado na mismo ang Korte Suprema. Yung kredibilidad yung nila kredibilidad. at stake na. Yun lang common sense lang Hindi magiging tama yan dahil sa nakita mo naman ng reaksyon ng tao kahit simpleng mamamayan. Common sense lang yan. Isipin mo nga, diba? Yung hindi naisip ng abogado ni Enrile na ilagay dun sa kanilang petisyon para sa paghingi nila ng piyansa dun sa Sandigan Bayan na dininay ng Sandigan Bayan. Akalain mo maisip ng Chief Justice ng mga justice ng Supreme Court. At yun na naging basis. Naisip ni Bersamin na ito ang dapat na ginawa ng abogado ni Enrile. Yung hindi ginawa nun, siya gumawa. Pero kahit hindi nyo naisip, iisipin ko para sa inyo. Umiisip ka pa. Di anong tawag mo ron? Ano ka ni Enrile? Kabig. Legal counsel ka ni Enrile. Hindi ka justice ng Supreme Court, di ba? Masama po yan Ngayon magdi-deliberation, nagbabangayan kayo. Ano pag-uusapan nyo? Pinakikialaman ko ba kayo pag kumikita kayo? Wag mo pakialaman kung kumita ako rito. Ganun ba pag-uusapan nyo? Kanya-kanya lang ng diskarte. Yung bakla, kung ako, pai-impeach ko yung 8 na yan. Kung talagang totohanan yung kampanya ng administrasyon sinasabi ni Noynoy na sa kabila ng nangyaring yan, patuloy daw ang kampanya ng administrasyon anti-corruption laban sa katiwalian. Kung talagang laban sa katiwalian yan, nakita mo na ang legal ang obstacle, ang pinakamalaking sagwil sa kampanya itong Supreme Court. Mga maestrado sa Supreme Court, abay pa-impeach nyo. Baka matuwa pa taong bayan sa inyo. At sa palagay ko, makikinabang ka ron pag na-impeach yung mga yan. Wala na maghihiganti sa'yo. Pagbaba mo sa pwesto. Di ba? Si Enrile naman, balik trabaho na raw. Sabi niya, ano katwiran? Binabayaran na niya ako Kaya kailangan gampanan ko yung tungkulin ko ro kahit may sakit ako. Mali yata tayo, Mr. Senator. Ang dapat yata pag may sakit ka, magre-resign na lang ako. Kasi sayang naman ang ibabayad sa akin kundi naman ako magpapangsyon dahil may sakit ako. At least yun, merong kinalaman doon sa pagbibigay sa iyo ng humanitarian consideration ng Korte Suprema. Yung papasok ka sa Senado, sasabihin mo, hindi yata consistent doon sa desisyon ni Bersamin, Kinumpleto arte. Ano? Dapat kinumpleto na ang arte. Oo. Nung masisira script Oo, nag-resign na siya. Tapos sabi niya, hindi ko na kaya talaga Marami na akong sakit. Ayun. Kasi si Miriam, nung sinabi niyang may cancer siya, di ba nag-leave no? Pinakamaganda sana na drama, no? Hindi, dapat consistent. Oo. Di ba? Andun ang consistency. Sino ba gumawa ng script? Jesus Maria Josep, si Bersamin. Ayusin naman ninyo. Mga pinaggagawa ninyo, di ba? Sabi ni Roy Balbuena ng Antipolo, nasa kamay natin ang pagbabago kung magkakaisa ang lahat. Para hindi na mailagay ang isang korap na politiko at tiwaling gobyerno, huwag tangkilikin ang mga may political dynasty. Tignan din natin ang track records, yung walang bahid sa corruption. Dapat mapanuri mga botante. Huwag kalimutan ang mga nagsamantala at umabuso sa bayan. Maganda nga yung sulat ng isang abogado, ng pangalan nun, Tan ba yun? Tan? Oscar Tan. Attorney Tan. Na nagsusulat sa Inquirer kahapon. Yung kanyang kolom, maganda Ano mo sabi niya? Kayo ba magbibigay ng piyansa?
kung sa katulad na kaso kung hindi si Enrile yun. Kung ibang tao yun, pangkaraniwan tao. At saka ito, ang tanong din kayo bang publiko? Kayo bang mga netizen? Magiging maingay din ba kayong katulad niyan kung hindi si Enrile yun? Kaya maganda yung column niya di ba? Isang pagbubukas ng ng isip sa mga sarado isip Binabatikos lang natin si Enrile dahil sa si Enrile ba siya? Kung iba ba yung tao na yun, na binigyan na kikibo ba kayo? Kaya binanggit niya rin yung column ni Peter Wallace di ba? Bakit? Ano sabi ni Peter Wallace sa column niya? Ang sabi niya, bakit walang kumikibo doon sa disqualification ni Erap sa desisyon ng Korte Suprema? Ibig sabihin, mali yung desisyon ba't walang kumikibo? Yan ang hirap kasi nagiging personality-oriented tayo. Pinipili lang natin, kahit masira ang rule of law, ang hinahanap natin kung sino yung involved sa pagsira ng rule of law. Pagka kay Enrile, galit kayo. Pero pag sa iba, hindi kayo galit. Yung kay Ronald Singson, hindi rin kayo galit doon. Walang kumibo rin doon. Wala rin kumikibo sa inyo Kaya karapat-dapat lang tayo walang yain Ano sa English yun? You deserve, a government. Like you have. Joy ng Sampaloc, good day Ka-Percy, nang nagpunta sa si Mison at Valerie Concepcion sa Amerika, deny to death pa ang babae. Tas pinakita pa sa Instagram mga alahas niya na bigay ni Mison. Siguro tama nga sabi nyo, magjowa sila. Wala akong sinabing ganyan na magjowa sila. Sabi ko, mo lang kung buntis. Ang sabi ko, itanong nyo kay Jerry Yap. Masama ba yun? Diba? Tanong niya kasi may nagtatanong, buntis na ba si Valerie? Malay ko. Malalaman ko yun kung ako nakabuntis dyan. Hindi naman ako Katropan Donald Santa Maria, Bulacan. Santa Maria, Tondo, Manila. Walang ya din talaga mga nasa rehime na ito, pati liderato ni Pinoy, damuho, tunay na may toyo. Hindi talaga paglilingkod sa taong bayan ang ginawa, kundi pahirapan ng todo at busugin ng mga animal na leader pag nagpasensus pa yung idiot na rehimen para lang mabilang kung ilang mamamayan pa gagawin busabos. At walang yain. Si Donald. Yung pala ang census, Si Archie Guerrero, retired policeman nito ng Manila Police District, Tondo, Manila. Good day, Ka-Percy, namumuro ma-impeach ang Kwarto Suprema dahil sa kagaguhan mga desisyon, lalo na si Bersamin na baluktot. Hindi lang si Bersamin. Marami sila rin Marami sila 8, dyan diba? bumabaluktot sa katarungan. 8 yung bumoto. Natawa nga ako doon sa column nung isipin mo nga naman, pinagtatalunan sa Torre de Manila kung ano magiging itsura dapat. Paano ba dapat itsura ni Rizal? Hindi naman yun Dapat batas ang pinag-uusapan ninyo. Sinabi na ni Carpio, walang batas na nagsasabing bawal magtayo. Ipakita ninyo. Di ba? Tapos nandun kayo sa disenyo. Arkitekto ba kayo? Puro kayo nagsasabi. Masama sa mata itong building. Arkitekto ka ba? Ba't yung pinag-uusapan yung itsura? Yung tanawin, yung view. Wala naman batas yun. Batas ang pag-usapan nyo. Ihabol na natin. Dapat pagsisibaking sa puwesya yung nag-aabol sa pangkaraniwang mamamayang Pilipino sa maling batas na ipinatutupad ng mga nasa posisyon sa gobyerno. Mga walang niya, araw-araw may pinag-aralan, laman naman ng utak, bao. Buti may laman pa. Pakibati po ulit, Tatay Mario na nasa Alcala, Cagayan Valley. Thank you. Ayan po, si Marvin Kapili. Balita ko, nagpunta kahapon dito yan. Nakita ko sa Facebook. Paalam na tayo. Okay, hanggang bukas pong muli. Maraming pong salamat. Ito si Rose Novena. O naman si Peter Talastos. Ang tabayanan po, susunod na ang batikang manggagamot si Dr. Ray Salinel Jr. sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Susundan po yan ang programa ni Mayor Alfredo Lim, ang Katapat at Karancho kasama si Migsil. Ito po si Percy Lapid. Sa pangalan po ni Jerry Yap, kami pansamantalang magpapaalam. Babalik po bukas sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Bert Air 21 Lina. Hataw sa